Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastor Aris Maligaya mula Balayan, Batangas, Lutheran Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Ang pang-araw-araw natin debosyon sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at mapagpala. Narito po kami sa umagang ito upang ikaw ay papurihan at pasalamatan. Maraming salamat Panginoon sa buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Samahan niyo po kami sa umagang ito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus Cristo at sa gabay ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong umaga ay matutunghay natin ang salita ng Diyos from Numbers 12:10. Nang mawala ng ulap sa ibabaw ng toldan tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang ketong na makita ito ni Aaron. Ang kasalanan pagreklamo ni Miriam at Aaron laban sa kapangyarihan ni Moises ay bunga ng kawalan nila ng takot sa Diyos o paggalang sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng lingkod na si Moises. Kaya't ang galit ng Panginoon ay napukaw laban sa kanila at siya ay umalis. At nang ang ulap ay umalis mula sa taas ng tabernakulo, biglang naging ketongin si Miriam, na kasing puti ng nyebe. Pagkatapos ay lumingon si Aaron kay Miriam. Ang puot ng Diyos ay nag-alab laban sa kanila at si Miriam ay tinamaan ng ketong bilang resulta ng kanilang ginawa. Ketong o leprosy ay isang infeksyon na sanhi ng pagkasira ng balat at pagkaparalisa ng mga ugat sa mga kamay at paa. Ang ketong ay isang uri ng sakit na nakakahawa at ito ay naitala pa magmula pa noong sinaunang mga panahon. Ang sakit na ito ay nababalot ng napakaraming pamahiin at negatibong paniniwala. Ang pagkakaroon ng ketong ay isa na yata sa pinaka nakakahiyang sakit sa buong mundo. Bakit si Miriam ay tinamaan ng ketong samantalang si Aaron na hindi? Makatarungan ba yon? Marahil ay naligtas si Aaron dahil sa kanyang pananagutan sa pagkapari o marahil ay mas pinarusahan si Miriam dahil siya ang pasimuno ng pag-akusa kay Moises. Kung paano pinakita ng Diyos sa kanila na hindi nila kapantay si Moises at ang mga mananampalataya ngayon ay walang karapatang ipantay ang kanilang mga sarili sa salita ng Diyos. Sabi po sa awit 105:15, sabi ng Diyos, di dapat apihin ang kanyang hinirang. Ang mga propeta mga lingkod niya ay hindi dapat saktan. Ito ay isang talatang may pagdidiin sa konstekto ng paggalang at pagprotekta sa mga hinirang ng Diyos para sa mga tiyak na layunin, partikular na ang mga propeta. Ang talatang ito ay hindi lamang nagbibigay ng mensahe ng pagpipitagan kundi pinagtitibay din ang banal na proteksyon na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga pinili. Si Miriam ay pinili ng Diyos maging si Aaron, ngunit ang Diyos ay tumitimbang sa mga salubin at kalagayan ng tao. Kaya naman, ito ay isang paalala din na ang mabuting pagpuna kapag ang mga pinuno o mga tinalaga ay naliligaw ng kanilang paniniwala na nangangailangan ng pagtutuwid. Sa katunayan, hinihikayat ng Biblia ang pananagutan at katuwiran sa loob ng pamumuno. At madalas na nagpapadala ang Diyos ng mga mensahero at propeta upang sabihin ang kanyang katotohanan kahit sa mga pinili niya. Binibigyan din nito ang mga kahinatnan ng pananakit o pagsalungat sa kanila at binibigyan din ang pangalaga ng Diyos sa kanyang mga pinili. Ang mensaheng ito ay nagsisilbing isang walang hanggang aral para sa mga mananampalataya na parangalan at suportahan ang mga taong tinalaga ng Diyos para sa kanyang gawain dahil ang paggawa nito ay sumasalamin sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa ating pananampalataya sa kanyang banal na plano. Ang isa pang aral natin nakikita dito ay ang privacy, ang paggalang sa mga individual or respect for an individual. Kung ang isang tao ay may makatuwirang pagdinais na panatilihing pribado ang isang bagay, ito ay kawalang galang na huwag pansinin ang makagustuhan ng taong iyon nang walang matibay na dahilan upang gawin ito. Kailangan igalang natin ang kanilang pribadong buhay sapagkat sa kanila iyon. Ito ay tanda ng pagrespeto natin sa kanila at pagbibigay galang sa kanilang pribadong buhay.
Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at mapagpala, narito po kami, Panginoon, upang Ikaw ay pasalamatan at papurihan. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo na nagbibigay buhay. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan ng bawat isa na nakikinig sa ganitong gawain. Dalangin po namin ang kasaganaan at pagkakaisa ng bansang Pilipinas. Dalangin po namin na Ikaw, Panginoon, ang maghari sa bawat isa na namumuno sa bansang Pilipinas. Bigyan mo po sila ng pusong may pagsunod sa tama at hindi sa katiwalian. Pangunahan mo po, Panginoon, ang aming Presidente Marcos na bawat desisyon niya ay iyong naayon lang sa iyo at sa pakanan ng bansang ito. Maraming salamat po sa inyong pakibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyo i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong. Magandang umaga.